So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice at nandito ulit tayo upang mag-share at magbahagi sa inyo ng ilang mga love advice na maaaring makatulong sa inyong buhay, pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, isa na namang napakagandang topic and love advice ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. So ngayon po sa video ito, magiging topic natin is mga bagay na kailangan mong gawin para tumaas ang attraction mo sa isang lalaki at para mas maging kaakit-akit ka sa mata ng isang lalaki. Yes mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganyang klase ng love advice, huwag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button, notification bell, and syempre, i-like mo na rin ang video ito para mas marami pa tayong matulungan na mga kababaihan o mga girls na may problema sa kanilang buhay, pag-ibig. So, ayun nga, ako nakapag-subscribe na kayo at nakapag-like na kayo dito sa ating video. Huwag na natin masyadong patagalin. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para sa ganon is maging attractive ka sa isang lalaki at mas tumaas pa ang pagiging kaakit-akit mo sa mata nila. So, number 1, kailangan maging babae kang mataas ang self-confident. Yes, mga kamamay. Kailangan mo na ipakita sa kanila na kaya mong tumayo mag-isa kahit babae ka. Kaya mong gawin yung mga bagay-bagay na hindi umaasa sa isang lalaki. Kapag nakita mo na meron kang paninindigan na tumayo, na harapin, na mamuno, maging leader o maging huwaran sa iba, isa ka sa hinahanap ng isang lalaki. Yung babaeng mataas ang self-confidence sa sarili, yung malakas ang loob, yung isang babaeng matapang, yung isang babaeng kayang gawin ng mga bagay-bagay na hindi humihingi ng tulong. Okay, kayang humarap sa maraming tao, kaya makipag-usap kanino, basta nasa tama siya, kaya niyang dalhin ang kanyang sarili. Basta nasa tama siya, kaya niyang idepensa ang kanyang sarili. Yung babaeng mataas ang self-confident na hindi nahihiya kapag tama yung kanyang ginagawa. Isa ka sa paborito at talagang hinahanap ng bawat kalalakihan. Kasi bibihira na ngayon yung mga babaeng ganyan. Babaeng mataas ang self-confident sa kanyang sarili. Kasi more on sa mga babaeng ngayon, mahiyain. Takot lumabas ng bahay, hindi makapagsalita. Di ba? So nahihiya. Bakit ganyan kayo mga girls? Kailangan hindi kayo marunong mahiya kung tama ang ginagawa nyo. Mas nakakahiya yung mga babaeng mga mali ang ginagawa, tapos sila patong mataas ang self-confident. Hindi tama yon. Kailangan, bago mo itaas ang self-confident mo sa sarili mo, make sure na tama ang ginagawa mo. Make sure na may punto ka. Make sure na tama yung ipinapaliwanag mo o yung pinaninindigan mo. Diba? So para hanap-hanapin ka, maging attractive ka sa mata ng isang lalaki, kailangan maging babae kang mataas ang self-confident mo sa sarili, yung tipong mataas ang tiwala mo sa sarili mo, mataas ang paniniwala mo sa sarili mo. Iba po yung self-confidence sa mayabang kasi merong mga ganyan Merong mga taong mayabang na nasobrahan na sa yabang, na nasobrahan na sa pagbubuhat sa kanyang sarili. Okay? Pero kung sa tingin mo tama naman yung sinasabi mo, saka pa natin ma-identify and ma-appreciate na self-confident yan. Pero kung mali na, kayabangan, panluloko yung sinasabi mo, ginagawa mo, hindi po yun self-confident. Panluloko po yun ng ibang tao. Yan yung number 1 tips ko sa inyo para mas tumaas ang attraction nyo sa isang lalaki at mas maging kakit-akit ka sa mata nila. Kailangan maging babae kang mataas ang self-confident mo sa iyong sarili. So number 2, maging humble pa rin kahit successful ka na. Yes mga kamamay, kailangan po yung inyong sarili, yung inyong kalooban ay still bababa pa rin. Kahit na anong marating mo sa buhay, kahit na maging mayaman ka na, kahit maging successful ka na, wag kang lalaki ang ulo. Kasi karamihan sa mga tao ngayon, babae o lalaki, kapag ka nagkaroon ng konti, kapag ka naging successful ng konti, kapag ka umangat sa buhay ng konti, hindi mo na makilala kung sino. Sobrang taas na ng tingin sa kanilang sarili, which is, hindi ko po yung advice sa inyo. Hindi po kayo gugustuhin, hindi po kayo magiging kaakit-akit sa mata ng isang lalaki kung kapag ka nagkaroon ka ng konti, masyado nang lumalaki ang ulo mo. Kailangan kung ano kanila nakilala, kung ano kanila nakita, kung ano kanila
nakasama, kailangan ganun ka pa rin kahit na anong mangyari, kahit na anong maging buhay mo, maging humble ka pa rin. Malaki yung hatak niyan, malaki yung maitutulong niyan sa sarili mo, sa iyo, na maging attractive ka sa ibang tao, especially sa mga kalalakihan. Maganda ka na, famous ka na, successful ka na, tapos humble ka pa, complete package po yan mga kamamay. Talagang tataas ang value mo sa ibang lalaki, sa ilang tao, sa ibang tao kapag kaganyan ka. Hindi mo nakakalimutan yung mga taong tumulong sa iyo, hindi mo nakakalimutan na okay, na balik tanawin yung mga taong nandyan palagi para sa sarili mo, para sa iyo. Kaya mga kamamay, isang tip ko yan para maging attractive ka sa isang lalaki at mas maging kakit-akit ka sa mata nila, kailangan maging humble ka pa rin kahit na successful ka na. Alright? So number 3, kailangan isa kang babaeng positibong mag-isip at magsalita. Yes mga kamamay, kailangan maging huwaran ka sa iba. Yung tipong na-share mo yung kaisipan mo, yung positive na kaisipan mo sa ibang tao. Di ba? Kung paano ka naging successful, kung paano mo narating kung ano mang meron ka ngayon, i-share mo sa iba, sinasabi mo sa iba, at nagiging huwaran ka sa kanila. At kapag ka naging ganyan ka sa kanila mga kamamay, tatanawin ka nilang isang malaking idolo, isang malaking huwaran, at talagang magiging attractive ka sa mata nila. Magiging kaakit-akit ka at hahangaan ka ng maraming tao kapag ka ganyan. Hindi ka madamot sa kaisipan at kaalaman. And syempre, maging positibo ka rin sa pananalita. Hindi puro toxic, hindi puro chismis, hindi puro paninira at inggit ang pinapalabas mo sa bibig mo. Kailangan, syempre, nagbibigay ka pa rin ng advice sa ibang tao kung paano ka naging successful, kung paano ka umangat sa buhay, kung paano ka nagsimula sa wala hanggang sa nagkaroon ka. Okay, kailangan maging positibo rin ang pananalita mo sa iyong sarili at sa ibang tao. Para sa ganon, mas maging attractive ka sa kanila at maging kakit-akit ka. Hahangaan ka kasi eh. Kapag ka maayos ang sinasabi mo, kapag ka sinishare mo yung mga pinagdaanan mo at nakakatulong sa iba, sa ganyang pagkakataon at sa ganyang sitwasyon mga kamamay, maraming hahanga sa iyo at maraming mag-a-idolize. Yung iba, baka nga maging crush ka pa kapag ka ganyan. Alright? So next, babaeng walang taglay na inggit sa kanyang sarili. Yes mga kamamay, makakatulong ito para hangaan, ibigin ka at talagang maging kaakit-akit ka sa mata ng isang lalaki kapag ka nakita nila na wala kang kainggit-inggit sa katawan mo. 'Di ba? Nagiging kontento ka kung ano lang ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Maraming matutuwa sa iyo kasi hindi ka ganoon naiinggit sa mga mas higit pa sa iyo. Pinapahalagahan mo kung ano yung ibinigay at ini-improve mo pa 'to. Okay, lagi ko sinasabi sa inyo kung anong itsura mo ngayon, hayaan nyo na yan. Ang gawin nyo lang mga kamamay is i-improve pa yan. Alagaan pa yan at syempre i-maintain yung kalinisan ng inyong sarili. Maging mabango kayo, mag-ayos kayo palagi, di ba? Maging mabait kayo sa kapwa. Kahit dyan pa lang mga kamamay, kahit hindi kayo magparitoke, kahit hindi kayo bumayad ng sobrang mahal sa pagpapaayos at pagpapagawa niyan, dyan pa lang, marami nang maaakit sa inyo. Kasi, niyayakap mo yung sariling iyo. Hindi ka umaasa at hindi ka kumakapit sa mga surgeries, sa mga pagpaparitoke, pagpapagawa ng iyong katawan, di ba? So baka nga mamaya machismis ka pa. Bigla-bigla na lang nagbabago yung parte ng katawan mo, bigla-bigla na lang tatangos ang ilong mo, bigla-bigla na lang lalaki ang dibdib mo, which is hindi naman kapani-paniwala. Bigla na lang lalaki, wala kang mang ginagawa. Di bali sana kung nag-e-effort kang mag-workout and exercise, talagang maraming hahanga sa iyo kapag kaganyan. Kaya mga kamamay, huwag ka sanang maging mainggitin sa sarili mo para hangaan ka, para maging attractive ka sa mata ng ibang mga lalaki. Kasi yung ibang mainggitin dyan, wala nang ibang nakita kundi yung yung ibang tao. Kapag ka nagpaayos, nagpagawa ng ilong, after 1 week, gagayanin. Okay, after 1 week, hihigitan. Huwag ganun mga kamamay. I-improve nyo na lamang po mga kamamay kung ano mang ibinigay sa inyo ng buong may kapal. At syempre, mas makikilala kayo sa inyong sariling kagandahan, sa inyong sariling beauty. Kapag ka inayos nyo yan, kapag ka inalagaan nyo yan. Yung iba lang dito masyadong tamad eh. Magaganda na sana kaso masyadong tamad. Hindi maayos ang sarili kaya akala mo mga dugyot. Pero kapag ka nag-ayos kayo, hindi sigurado ko lalabas ang inyong kagandahan at maraming mga lalaki ang ma-attract
at maraming mga lalaking maaakit sa inyo kapag ka nag-ayos kayo. Alright? So next, babaeng marunong appreciate ng maliit at malaking bagay. Yes mga kamamay, napakalaking bagay na mga itutulong nito para sa inyo. Kapag ka lagi kayong nagpapasalamat, lagi nyong na-appreciate yung mga bagay-bagay na nagagawa ng inyong kapwa sa inyo, eh talagang hahangaan ka. Baka mamaya, pagchismisan ka pa ng magandang bagay. Sasabihin ng iba, tinan mo to si Cordapia na to. Okay, marunong appreciate, marunong magpasalamat. Binigyan ko kanina ng pagkain, eh talagang pinasalamatan ako. So hindi nakakadala na magbigay ulit ng pagkain sa kanya next time. So 'di ba, ang sarap sa pakiramdam kapag ganyan mga kamamay, na naririnig mo sa ibang tao yung magandang feedback galing sa iyo. Yung tipong normal lang naman kapag binigyan ka, kailangan i-appreciate mo. Normal lang naman 'yan. 'Di ba? Pag binigyan ka, magpasalamat ka. Hindi yung binigyan ka na nga ikaw pa yung galit. Binigyan ka na nga, nakasimangot ka pa. 'Di ba? Kailangan maging approachable kayo, i-appreciate niyo yung mga bagay-bagay na natatanggap ninyo, nakukuha ninyo, maliit o malaki. Kapag ganyan, malapit po sa blessings 'yan. Okay, kapag ka nakikita ng ating Panginoon na natutuwa kayo, nagpapasalamat kayo, pumupunta kayo sa simbahan, it's either malaki man o maliit ang blessings na tatanggap ninyo at talagang nagpapasalamat kayo, babahain kayo ng grasya, bibigyan kayo ng mas maraming blessings. Naniniwala ako sa ganyan mga kamamay. Okay, kaya maging thankful kayo, i-appreciate nyo yung mga bagay-bagay na ginagawa sa inyo ng ibang tao para mas maging attractive kayo at mas maging kaakit-akit kayo sa mata at sa puso ng isang lalaki. And last, babaeng huwag masyadong papansin. Ito yung mga babaeng sobrang ingay. Kapag kayo ay may gustong isang lalaki, masyado kayong maingay, masyado kayong talkative, hindi ko alam kung bakit. Eh kapag ganyan naman ang isang babae, lalong hindi kayo gusto ng isang lalaki kasi na-overacting sa inyo ang isang lalaki, masyado kayong OA. 'Di ba? Kailangan niyo namang manahimik, pero bakit ang dal-dal-dal nyo? Kapag nandyan lang naman yung crush nyo, kapag nandyan lang naman yung lalaking gusto nyo, saka kayo nagiging madaldal, which is nakaka-turn up sa isang lalaki yan mga kamamay. Kaya kung ako sa inyo, payo ko lang huwag sana kayong masyadong papansin, huwag sana kayong masyadong nagpaparinig, huwag sana kayong masyadong maingay kapag gusto nyo yung isang lalaki. Hayaan mo ang lalaki mismo makapansin ng aking kagandahan mo at siya mismo ang mag-push ng sarili niya sa buhay mo kung paano siya papasok dyan. Kapag gusto kayo ng isang lalaki at nakakrasyan kayo, siya mismo ang gagawa ng paraan para makapasok sa buhay mo. Hindi yung magpapapansin ka sa kanya, hindi yung kung ano-anong sinasabi mo para lang mapansin niya, di ba? So, yun yung mga bagay na kailangan nyong gawin mga kamamay. Manahimik lang kayo, hayaan yung kayo ang mapansin ng isang lalaki. At syempre, i-improve nyo pa rin at palagi ang inyong sarili para sa ganon, makita ang inyong kagandahan at mas maging attractive kayo sa mata ng isang lalaki. So paano mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin para maging attractive ka sa mata at maging kaakit-akit ka sa mata ng isang lalaki. For more video and tips na kagaya nitong love advice, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and mag-like ka na rin para mas marami pa tayong matulungan na nangangailangan ng ganitong klaseng love advice. So once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam po.